Hindi na kailangan. Walang demolition, walang relocation. Yun. Eh kung halimbawa nga ho, kung ayaw nila ng relocation dahil sa malayo, Hindi mo pwede yun. walang kabuhayan. Walang tubig. Kung halimbawa naman, magnegosyo ka doon. Walang kuryente, walang tubig. Sabi ni Gia, walang demolition, pero may relocation. Paano ka makaano doon? Paano ka makadiskarte doon? Walang tubig, walang ilaw. Moratorium nga, hindi in-honor eh. Ano kaya? Hindi po sir, nagpapaano lang po kami dahil yung unan, nagkaroon na po ng moratorium, hindi po in-honor. Kabayan, narinig nyo, walang demolition bukas. Walang demolition. Ewan ko lang sa susunod na araw. Bukas lang yun. Tutulan! Labanan! Huwag pahintulutan! Tutulan! Labanan! Huwag pahintulutan! Demolition! Demolition! Oy, Hindi po! Hindi po! Ay, ano po yan? Ano pong ano? Walang laban! At si mga dito rito, ulihin. Ha? Subukan nyo! Subukan nyo! Huwag nyo akong kakalitan, ha? Sige na, pasok na, pasok. Ay, kasama nyo! Ano ginagawa nyo? Hoy! Putang ina, tutuwag nyo! Hoy! Kinukuha namin yung gadget, hindi kayo makatao! Wala tayo mahirap! Tama na! Bakit mo mamalo kay sir? Tama na! Tama na yun! Dala, sinina mo sa... Labas! Sige! Ayaw mo! Ano? Sige! Hindi nyo naisip yung mga bata! Yung mga anak naman! Walang ginagaman! Tangin na nyo! Ano nito mga bata, oh? Mga kabataan dito! Ano nito mga bata? May mga sakit pa! Masaya na kayo! Ha? Tingnan nyo ginawa nito mga bata! Ano? Masaya na kayo! Mabuhaya kayo! Mga wala kayong puso! Utang ina, puro bulsa nyo lang iniintindi nyo, tsaka mga tiyan nyo lumalaki! Pare, ibang klase yan! Ano? Pati kami pinamay! Damay-damay. May mga bata rito. Tinitirgas kami kahit hindi kami kasama! Tangina nila! Tangina nila! Wala silang awa! Sasa mo! Oh, sasa mo! Buti na naiinig ako! Pinagtataka namin, bakit kami tinitirgas? Hindi man kami lumalaban. Napilitan lang kami lumaban dahil kami inunahan na. Ito pa nga ho, ito, ebidensya. Ito ang ebidensya sa tirgas na ginagamit nila. May namatay na hong sanggol sa ginagawa nila. Ganon ba? Ang sinasabi ni Irap na siya ay para sa mahirap. Bakit yung mga anak niya antay-mahirap? Nasaan yung mga mahihirap dyan? Ginagamit lang sa politika! Hirap! Pagpakita ka dito sa amin!
Para maramdaman mo kung ano yung hirap. Sinasabi nyo na makamahirap kayo. Pagkatapos ngayon, tingnan mo yung mga bata. Tingnan mo yung mga nakiiyakan. Sa mata, masakit sa dibdib. Halos mano na ako eh. Halos bumagsak na eh. Sobrang ano ng epekto ng tirgas. Yung mga bata doon, marami na hinimatay eh. Doon sa Waray mismo, tinirgas eh. Nakakaawa. Tingnan mo lang kung makatao itong ginagawa. Tingnan mo mga bata, puros nag-iiyakan. Pambihira. Ngayon lang namin naranasan ito. Wala na siguro katumbas ito. 27 years. Awarded niya ito. Presidential Decree 164. May Cory Aquino. Pero nung manalo si Erap, binawi niya. Dahil mayroon siya pang sariling interest. Ito ngayon. Tingnan mo anong nangyari sa mahirap na kanya. Ginagamit palagi sa eleksyon na Erap para sa mahirap. Nasaan ngayon? Pakita ka dito sa amin. Programang pabahay sa mahihirap na mamamayan sa San Juan. Isang barangay sa lungsod ng San Juan ay nawala dahil sa sunog. Noong presidente si Erap, nakabili siya ng di birong mamahaling bahay sa loob lamang ng 2 taong pagkakaupo niya. 421 Gomezville at 844 Balagtas Street, Addition Hills ay nagkakalaga ng 19 na milyon. 39 Vicente Madrigal Street, Corinthian. 175 Wilson Corner, Asinas Street, San Juan. Number 2 Molave Corner, Banaba Street, Forbes Park, Makati ay nagkakahalaga ng 150 million. 771 Harvard Street, Wakwak ay nagkakahalaga ng 58 million. 796 to 800 Harvard Street, Wakwak Street, 342 million ang halaga. 111 Street, New Manila ay nagkakahalaga ng 328 million. 518 Buendia Avenue, Forbes Park. Ito ay nagkakahalaga ng 150 million. Erap, pera ng taong bayan ang ginamit mo. Natatandaan niyo pa ba ang Jose Velarde account? Ito ay isa sa pinakamabigat na naging kaso ni Erap. Dito siya hinatulan ng kasong pandarambong. Erap, magnanakaw! Sabi ko sa Vice Mayor Isko, isang term lang ako. Lilihat ko lang yung foundation, ayos ko lang Maynila. Siya na magpapatuloy. Paano mo mapapaunlad ang Maynila sa loob ng isang termino? Nung presidente ka, hindi mo nga nagawang mapaganda ang buong Pilipinas na sinasabi mong gagawin mong tulad ng Singapore at Hong Kong. Di ba? Diyan ka nga nakulong sa pandarambong. Nasentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo sa kasong pangdarambong plunder. 545 million ang halaga na ninakaw na pera sa taong bayan. Nabawi lang ay 290 million. At di pa naisosoli ang halagang 300 million pesos kasama ang interes. Erap, ibalik mo ang perang ninakaw mo. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala ngayon. Huwag niyo kong subukan. Inaming humingi ng pabor para sa kontrata ng basura para sa kaibigan. Kaibigan ka, nakiusap. Kunin yung kontrata, hindi na pagbigyan. No, okay lang. Ayun. So, totoo nangyari ngayon. Oo. Pero hindi ka na namilit. Hindi, ba't ko pipilitin? Ay, hindi na binigay. Okay lang. Yan ba ang walang kamag-anak? Walang kaibigan? Walang kumpare?
Sinabi ko naman kinakailangan sumama sa bidding. Kasi every year tapos yung kontrata eh. Hindi naman long range period yun eh. Every year nagkakaroon kami ng bidding eh. Sabi ko, kung interesado yung nirerekomenda niya, sumali sa bidding. Hindi sumali. Samantalang si Mayor Lim hindi pumapabor sa kaibigan, kamag-anak at kumpare kapag nasa mali. Alalahanin mo, hindi ka na presidente. Isa ka ng ex-convict. Ito po ba ang tunay na makamasa? Jeep ni Erap. Pero bakit isang Ford E150 ang ginamit? Ito ay hindi ordinaryong sasakyan. Pangmayaman! Dapat tunay na jeep ang sinasakyan ni Erap. Ayaw niya bang pagpawisan? Ayaw niya bang madumihan? Ayaw niya bang makatabi ang sinasabi niyang mga masa dahil sila'y madudumi? Amoy pawis. Ano ba talaga, Erap? Pangmasa ka ba? Magkatabi lamang ang lungsod ng Maynila at San Juan. Bakit di natin subukan tanungin ang mga taga San Juan na pinaglingkuran daw 32 taon sa serbisyong publiko, 17 taon bilang mayor ng San Juan. Ngunit sa tagal ng panunungkulan hanggang sa ngayon ay iisa lamang ang pampublikong ospital at sa termino pa ng kanyang anak na ipatayo. Pero may bayad. Serbisyong pangkalusugan, lahat ay pera ang kailangan. Wala ding burial assistance sa lungsod ng San Juan. Hindi na binabahal sa mga. Lungsod ng San Juan, lumulubog sa baha! Clothing allowance, ubod ng mahal. Erap, wala na bang sukle? Transparency daw ang gobyerno sa lungsod ng San Juan. Erap, lalong nagpapahirap. Ito ba ang sinasabi mo noon? Ngayon, panahon ng halala, panahon ng politika, kanya-kanyang hagis ng bato. Hindi ba nakita si Mayor puro bukol na ulo? Nakabato eh. Ngayon, ano ang katotohanan? Sino ba ang tunay na nagmamalasakit sa lungsod? At anong klase ba ng pagmamalasakit ang hinahanap natin? Pagmamalasakit sa kalye, sa poste, sa bumbilya, o pagmamalasakit sa tao? Sa oras ng kanyang pangangailangan, sa oras ng kanyang kagilpitan, sa oras ng kanyang kalungkutan, may pamahalang kumakalinga sa kanya. Yung ba ang tunay na pagmamalasakit? Wala naman kami ibang hinihingi sa inyo, kundi ipalaganap lang ang katotohanan sa tunay na nangyari sa lungsod ng Maynila, mga kaibigan. Ngayon, testigong buhay kayo lalo na involved sa healthcare program ng gobyerno, ng lokal ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Nakita nyo naman yung tinaguyod ng ating alkalde. At isa pong malaking karangalan na maging tagapagpakilala ng isang magiting, mabait, sipag, at tunay. Kasi merong nag-aangkin-angkinan lang eh. Ito tunay na nagmamalasakit sa lungsod ng Maynila at sa mga taong nakapaloob dito at napapabilang dito. Salubungin po natin ng masigabong palakpakan ang ating punong lungsod, Alfredo S. Lim. Itaguyod natin yung kanyang mga programa pa na ipagpapatuloy sa lungsod ng Maynila. Ang ating pong alkalde na si Alfredo S. Lim. Sinungaling na ito raw
building lang. Oh, ano kaya ngayon to? Building lang kaya ito? Oh, ngayon mga kaibigan, sa buong Maynila, bakit kayo inanyayahan? Upang patunayan yung sinasabi ng ating alkalde na matagal lang pangarap ng ika-6 na distrito ng Maynila. Nagkaroon na ng katuparan ngayong Abril 28, 2010 sa pamumuno lamang ng ating mayor na si Alfredo S. Ninanais namin ni Mayor na tulungan nyo kami na ipalaganap ang katotohanan sa nangyayari sa lungsod ng Maynila. Ito na po ang pruweba. Hindi maitatago to, hindi invisible to. At ginagarantiya sa inyo ng alkalde na hindi lang to building. Ito ay may doktor, nurse, health workers, at mga gamot. At higit sa lahat, mga kaibigan, may medical equipments na brand new para dito sa Santa Ana Hospital. Yung aming pinaglalaban ay totoo. Yung aming kinukwento ay totoo. Yung aming ginagawa sa pamumuno ni Mayor Lim ay tunay na pakikinabangan ng mga kababayan nating mahirap, mayaman, middle class, lahat ng klase ng uri ng tao, mga kaibigan, pakikinabangan ang ospital ng Santa Ana, ng lungsod ng Maynila, mga kaibigan, ng ating minamahal ni Ibig. Kinikilig. Huwag kayong kiligin sa akin dahil dapat kinikilig tayo sa magaling. Dahil siya ay mabuting tao. Dahil siya nagpapakita lamang ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa ating kapwa. Mga kaibigan, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang ating minamahal na punong lungsod ng Maynila, Alfredo S. Lim. Bakit ngayon? Ikaw pa mismo ang naninira. Ano ba talaga ang tunay na kulay mo? Pera lang ba ang habol mo? Pakinggan natin ang sinasabi ni Erap kay Mayor Lim. Yan po ay kailanman ay hindi ko po malilimutan. Kaya ngayon po naman, ako'y nananawagan para sa inyong mahalagang suporta para sa ating kaibigan na si Mayor Fred Lim sa darating na halalan bilang inyong alkalde. Si Mayor Fred Lim po ay subok na dito sa Maynila. Mahaba ang karanasan, tapat sa panunungkulan. Hindi po siya nabibili, hindi kaya suhulan, may prinsipyo, may paninindigan at walang takot. Nung siya po ay naglingkod bilang mayor ng Maynila, kailanman hindi nasangkot ang kanyang pangalan sa anumang klaseng anomalya. Sa panunungkulan ni Mayor Lim, ang batas ay para sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat pantay-pantay. Kaya para po sa kinabukasan, sa kaunlaran, at higit sa lahat, sa katahimikan ng lungsod ng Maynila, ibalik po natin si Fred Lim bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Oh, kita mo na? Ikaw na mismo ang nagpatotoo na di nasangkot sa anumang anomalya si Mayor Lim. Eh ikaw, mandarambong! Ang pamunuan ng COA, Commission on Audit, ay nirekomenda ang agarang pagpapatigil sa kabayaran patungkol sa financial assistance ng mga opisyal at mga kawani. Gayon din ang mga empleyado ng national government tulad ng mga pulis at guro na naka-assign sa syudad. LGPMS, walang basihan sa mga nangungunang lungsod. Ang Local Government Performance Management System or LGPMS
Hindi siya ginawa para i-compare yung mga cities with each other or with one another. LGPMS was primarily conceived so that local government units will be able to identify problems in governance or issues or challenges that they must be able to address. Maraming performance areas ang LGPMS at ito ay ine-encode ng taga-city planning natin based doon sa mga sagot, sa mga data capture forms or yung mga questionnaire na dinidistribute sa lahat ng department heads gaya ng Manila Health, Social Welfare, Sangguniang Panlungsod, Business Permit and Licensing, Engineering, Department of DPS, Public Services, at lahat ng mga departamento ng city government. So mag-e-encode sila doon, sasagutin nila yung mga questions. Ang sample ng mga questions dito, gaya ng revenue code ba ng city ay na-update for the past 5 years. Sa case ng City of Manila, ang revenue code na ginagamit 1978 pa kasi yung kanyang updated ay na-nullify ng Supreme Court noong 1998. Simula noon hanggang ngayon, hindi na nag-update ang Sangguniang Panlungsod. Another thing na hinahanap din ng LGPMS ay ang Executive Legislative Agenda. Ang Executive Legislative Agenda, ito yung mga programa ng nahalal na mayor na kailangang suportahan ng Sangguniang Panlungsod through a legislative agenda. Kaya siya nagiging executive legislative agenda dahil magkakasundo sana ang mayor at ang Sangguniang Panlungsod kung anong direksyon ang tatahakin nilang dalawa sa loob ng isang term. Sa City of Manila, wala yon. Kaya isa rin yon sa mga points na nakapababa sa LGPMS ng City of Manila. What am I trying to say? Ang sinasabi ko lang dito, kung mababa man ang score ng Maynila, hindi ito fault ng isang tao or ng isang departamento lamang. Ito ay parang convergence ng lahat ng mga kinakaharap ng City of Manila. Simula pa man ng ito ay maging syudad hundreds of years ago kasi ito ay nagkakapatong-patong. Example, revenue generation. Sa result ng 2011 na LGPMS, ang internal revenue allotment ng Maynila ay something like 4.7 billion. At ang kanyang locally generated income ay 1.5 billion. So kung titingnan mo, parang 75% ng kanyang pera na ginagamit ay nanggagaling sa internal revenue allotment or galing sa national government. At yung kanyang locally generated or yung mga nakukuha niya sa mga business permit and licensing at kung ano-ano pa mang mga binabayad ng mga tao na nagpo-process ng mga dokumento sa City of Manila ay 1.5 billion lamang or something like 25%. Kung sa mga maliliit ito na munisipyo, ito yung tinatawag na ERA dependency ratio, 75-25. Nakagaya din ng parang sitwasyon ng Manila na 75% siya dependent sa national government dahil sa kanyang internal revenue allotment. Hindi natin masasabi na kasalanan ito ng City of Manila. That's just the way things are. Kasi ang Maynila ay napakalawak at napakadami ng mga nakatira dito. Sabihin na natin, i-compare natin sa Makati. People go to Makati to work, pero iilan lamang ang mga nakatira doon sa percentage ng mga tao na nasa Makati. But in the case of the City of Manila, people come here to live, to work, to study, to do everything. Dito na sila namamatay at karamihan ayaw umalis kasi gusto nilang manirahan sa Maynila, and that's just the way things are. Hindi yun kasalanan ni Mayor Lim, hindi din yun kasalanan ng Sangguniang Panlungsod. Bakit madaming gustong tumira ng Maynila? Kahit sino naman, ganun lang talaga, and the city government is doing whatever it can to provide all the services that it could possibly give to those who want to live in Manila. Kaya nga meron tayo, di ba, mga ospital, mga schools na free. Saan ka makakahanap nga ng college education, tertiary education na libre? Alam ko yun kasi nandito ang opisina ko sa tapat ng UDM. Kaya ako yung nasasabi. And every enrollment time, nakikita ko nakapila yung mga estudyante sa labas. So, the LGPMS really was not created to
to provide conflict between local government units or to be used as an instrument to destroy the name of any mayor or any locally elected official. Ang LGPMS or Local Government Performance Management System ay hindi ginawa para magsiraan ang mga local government units or para ikumpara ang Makati sa San Juan, sa Valenzuela, sa Quezon City, or ang Manila sa kung saan-saan pa man or kung kanino pa man. Ang isa lang sa mga weaknesses ng LGPMS para siyang life, you cannot go back to correct your mistakes. For example, in the city of Manila, nailagay doon na siya ay IRA dependent kasi nga nakalagay sa LGPMS na data, ang kanyang IRA share 4.7 billion, while locally sourced revenues niya ay 1.5 billion, which is not the case. Baliktad siya. Dapat, ang IRA share niya ay 1.5 billion lamang, while ang kanyang locally sourced revenues ay 4.7 billion. Yung mga ganitong mga pagkakamali, minsan, hindi kikita ng nag-e-encode kasi yung dun sa mga gumagamit ng computer, alam natin yun na mag-e-encode ka lang pero hindi mo tinitingnan minsan kung saan mo na ipasok yung data na yon. So sa LGPMS, pag nagkamali ka ng ganon, hindi mo na pwedeng balikan. Gaya din ng ating life, na pag nagkamali ka kahapon, hindi mo na siya mauulit, hindi mo na siya mababalikan ngayon. Kung nagsisisi ka kunyari doon sa dati mong boyfriend na pinakawalan mo, hindi mo na maibabalik kasi nag-asawa na siya ng iba. Ganon din sa LGPMS. As I understand, sa City of Manila, ito yung isang weakness niya. Naging mababa ang kanyang score dahil ang nakalagay sa aming forms, IRA dependent siya, which is not the case. Kasi sa ating local government code, ina-encourage na ang mga local government units ay mag-generate ng income. Kaya malaki ang points kapag malaki ang kanyang income from local sources, gaya ng mga business permit, yung mga filing fee, basta yung mga application forms or permits na binabayaran natin sa local government unit. Pag malaki ang income mo doon, malaki ang points ng local government unit. Nung 2011 sa City of Manila, nagkaroon ng malaking discrepancy kasi baliktad ang na-encode. Nailagay, 4.7 billion ang kanyang IRA at ang kanyang local income, 1.5 billion na mali. So, nuulit ko, isa yon sa mga weaknesses ng LGPMS. Kaya hindi ito siya pwedeng gamitin na pang-compare ng mga local government units. Datapwat, ginagamit ito dapat para makita yung mga pagkukulang ng ating mga local government units. So, isa yon sa mga nakita na pagkukulang na napagtuunan na ng pansin para sa 2012 na ginagawa pa rin sa ngayon. So, nag-e-encode pa ang ating city planning, yung ating mga personnel doon para sa 2012 na Local Government Performance Management System. And the results of this will be used for the planning ng city government for 2014. Hindi na siya magagamit sa 2013 kasi tapos na ang planning ng 2013 noong 2012. Ang LGPMS ay ginawa para ang mga local government unit ay makagawa ng State of Local Governance Report. Ginawa ito para makita ng mga pamahalaang lokal kung alin at saan yung kanilang mga problema na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Kung ano dapat yung mga maging prioridad nila. Hindi ito ginawa para sabihin, o ikaw mababa ka, ako mataas ako sa iyo. Kasi iba-iba ang sitwasyon ng bawat local government unit. Iba ang sitwasyon ng Davao sa Maynila. Iba ang sitwasyon ng Marikina sa San Juan. Iba ang sitwasyon ng Valenzuela sa Cebu. So, hindi pwedeng sabihin mo na keso mataas ang LGPMS result mo, mas magaling ka na mayor or mas magaling ka na konsehal sa ibang parte ng Pilipinas. Hindi kailanman naglabas ang department ng official na comparative analysis ng lahat ng mga local government units based on the LGPMS. Kasi nga ang LGPMS ay self-assessment instrument or instrumento
para mag-analyze sa pamahalaang lokal kung ano yung kanyang mga problema, ano yung mga dapat niyang pagtuunan ng pansin. Mga binabatong akusasyon regarding sa kidnapping at mataas na crime rate ng Manila. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang lungsod po ng Maynila sa ngayon, masabi natin na sa kabuuan ay tahimik. May mga ilang kaso ng tinatawag natin na karahasan, pero ito naman mga suspect dito ay agad po nating nahuli. Katulad na lang doon sa nangyaring rumble dito sa May University of Manila na kung saan fraternity, dalawang miyembro ng fraternity ang nabaril. Sa maigting pong pagpapalo up ng ating kapulisan ay nahuli po ang mga suspect na bumaril dito. At ito namang nakaraan, itong isang guidance counselor ng UE, walang awang pinatay, nahuli rin po ng ating kapulisan dahil yung mga ganyan pong kaso ay hindi po na pinababayaan po ng ating Manila Police mailagay lang sa statistics, kundi kailangan ito ma-solve. Hindi po kami nagpapabaya tungkol naman po dito sa mga mangilang-ilan na nangyayaring karnaping incident dito sa lungsod ng Manila. Mas marami po ang ating nare-recover na sasakyan at hindi po totoo na ang Manila po ay karnaping kapital dahil hindi lang naman po sa lungsod ng Manila nangyayari itong karnaping incident. Nangyayari din po ito sa ibang lugar. Ang Maynila po ang may pinakamaraming nahuling karnaper at recovered na mga sakyan. Kung makikita nyo sa aming record, ito lang buwan ng Enero, Pebrero hanggang Marso, napakarami po tayong na-recover na sakyan. Lalong-lalo na po yung mga motorcycles. May nahuli tayong karnaper, naka-recover naman tayo ng 6 na motor. Sa bawat karnaper na nahuli, marami po tayong na-recover na hindi naman dito lang kinarnap. Sa ibang lugar nakarnap, pero tayo ang nakahuli doon sa karnaper at tayo ang nakarecover ng mga kinarnap na yon. Dito sa lungsod ng Maynila, ang ating anti-carnapping unit po, masasabi natin na maganda ang kanilang mga nagagawa sa ngayon. Bukod doon sa carnapping, yung mga hijacker, itong mga nakaraang araw, buwan, basta may na-report na na-hijack dito, nahuhuli po natin yung mga hijacker. Yan po kasing anti-carnapping natin, yan din po ang namamahala sa mga hijacking cases. Meron tayong 2 insidente nakaraan pero nahuli natin lahat ng mga suspect at na-file natin ang kaukulang kaso. Kaya binabati ko yung hepe ng anti-carnapping unit sa kanyang magandang nagagawa o accomplishment itong mga nakaraang araw at buwan. Sa kabuuan ng Manila Police, natutuwa rin dahil lumalabas ng insidente o numero o volume, crime volume, bumaba po. Pababa ng pababa at gumaganda po ang ating crime solution efficiency. Tumas po ang crime solution efficiency at yung crime incidents ay bumaba po. Yan po ang may pagmamalaki po ng Manila Police District sa ngayon. Wala naman pong krimen na naganap dito na masasabi nating karumal-dumal na hindi natin na-solve. Noong mga nakaraang taon, kung makikita nyo, yung mga non-rape, pumatay, agad pong nahuli. Merong 3 insidente, may pinatay pero lahat po ng suspect nahuli. Yan po ang Manila Police natin. Hindi po nagpapabaya, hindi tumitigil hanggat hindi nahuli ang may kagagawa nitong mga krimen ito. Ang panawagan ko lang po sa ating mamayan, patuloy lamang po kayong magtiwala sa inyong kapulisan. At sinisigurado ko po sa inyo, kung nandiyan po inyong pagtitiwala at pakipagtulungan, magtatagumpay po tayo laban dito po sa mga kriminal. Noon man hanggang ngayon, mayaman o mahirap, sadyang hindi malilinlang ng pag-arte o pagganap ang mga matatalinong Manileño dahil dama ng puso ang maaring malinlang ng mga mata. Mayor, para sa inyo po. Alfredo Lee, Mayor ng Maynila, mapagmahal sa matanda at sa bata, lalo na sa ating mahihirap. Si Mayor Lee lagi nating kaaktiban. Maynila lang may ospital bawat distrito. Paaralan mula kinder hanggang kolehiyo. Siguradong di kayo magrireklamo. Areglado kinabukasan ng anak nyo.